Okay, hello, what's up guys? Welcome sa part 1 ng ating tutorial kung saan sisimulan na natin ang actual na paggagawa nitong ating project na ito. So, let's get started. Una sa lahat, dapat meron kayong Notepad++. Madali lang install yan. Search nyo lang sa Google, i-download ang installer at i-yes lang kayo ng yes at may install sa inyo ang Notepad++. Ngayon, so start natin yung Notepad++. So, dahil ito yung may ginawa na kasi ako kanina, yun yung nakita nyo na sample website, dito ko yung nga siya ginawa sa Notepad++. Sa inyo, medyo iba siguro yung startup page, but let's start creating our own page. So, just click on File, and then New. Okay, mula dito, gagawa muna tayo ng isang pinakamadali na page, na web page. Ang una natin gagawin na part sa ating website muna ay itong header. So, sa una, wala munang mga designs ang website. Kailangan lang muna nating aralin kung paano yung basic. So, ano ba yung una nating i-display? Ang una nating i-display ay itong word na iTech Society. So, paano natin i-display yung iTech Society? Punta muna tayo sa Notepad, i-type natin yung iTech Society. Isa ito sa mga pinaka-importanting parte nitong web development series na ito. Kailangan matuto tayong mag-save ng HTML file. Kailangan muna i-save muna natin ito. Paano natin ito sa-save? Click ang File, Save, at piliin natin ang desktop. Dito natin muna ilagay. At pangalanan natin ito ng website.html. Okay? Importante naman nakalagay na .html para gumana yung web page natin. So, try nyo munang i-save. Pagkatapos, i-click ang save. So, makikita na natin ito dito sa ating desktop. Ito na siya. Makita nyo, website.html. Ngayon, i-testingin muna nating buksan to. Ang default browser ko ay Google Chrome. So, dito siya magbubukas. So, kung makikita nyo, ito na siya. itechsociety.com. Diba? Wala pang laman. Text pa lang yan. itechsociety.com. Pero napalabas na natin yung iTech Society. Wala pa lang .com. Sorry naman. Okay. I-try natin baguhin to. itechsociety.com. Tapos, file and save. So, masasave na yon. Refresh natin. Dating natin kung anong mangyayari. Makikita nyo, nandun na yung .com. Okay? Isa-save nyo lang. Diba? Nababago na. O, tanggalin ulit natin yung .com. Pwede nating i-click yung file, tapos save, or pindutin lang natin ang Ctrl plus S. Ctrl S. Okay? Makikita nyo, magbo-blue yun. Kasama yung file name. I-refresh natin lang ulit dito. Ayun na. Na-update na rin siya. So, ngayon, bakit malaki yung ito? Bakit ito malaki? Kasi nasa loob siya ng tinatawag nating tags or HTML tags. Subukan nating palakihin ito. Kailangan lang natin gumamit ng H1 na tag. Okay? Ang HTML tags, laging nasa gitna ng angle brackets. So, yung dalawang yan. Okay? Ito yung open angle bracket and ito yung closing angle bracket. Pero tinatawag din niyang less than at greater than, di ba? So, sa gitna niyan, doon nakalagay yung pangalan ng tag. So, gamitin natin ang H1 para sa H1 para gawing header o yung malaking text itong ating iTech Society. Okay? I-save muna natin yan. Balik tayo dito sa website.html at i-refresh. Okay, kita nyo diba? Malaki na siya. Mayroong dalawang klase ng tags. Una, ang container tag at ang pangalawa naman ay yung empty tags. Empty, as in wala. Ang container tags, laging dalawa yan. Laging may kapares. So, ano yung kapares? Kung ito ay isang container tag, ang kapares ng H1 ay ganun pa rin, angle bracket, laging nasa loob ng angle bracket, ang mga HTML tags. Ang pinagkaiba lamang ng container tag, ang kapares nito ay merong /H1. Okay? Katulad siya nung unang tag, pero meron siyang slash. So, anong ibig sabihin ng slash na yan? Ang ibig sabihin niyan, close. So, parang isasarado mo siya kasi i-contain. Ilalagay mo tong iTech Society sa loob ng H1 na tags. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Save, Ctrl S.
punta tayo sa web browser at hit F5. So, halos walang nangyari, di ba? Para saan ba talaga yung close H1, yung /H1? Okay, tingnan natin. Kapag i-move natin ito dito, sa gitna ng iTech at Society, pag sinave natin yan, punta tayo dito, may hiwalay siya. So, yung H1, yung /H1, ibig sabihin nun, hanggang dun lang yung H1. Hanggang dun lang. Yung nasa gitna lang nun, yung magiging H1. Kung yung nasa labas, hindi magiging H1. Okay, itry natin maglagay ng text dito. Some text here. Okay? Pag sinave natin at nirefresh natin to, nasa labas din siya nung H1. So, yun ang container tags. Ang container tags, laging dalawa. Merong opening, merong closing. Tapos, kung ano ang nasa loob ng container, yun lang ang maaapektuhan nung HTML tag. Okay, so testingin nyo muna. Mag H1 sa iba't ibang lugar dyan sa text na yan. Napakasimple lang muna yan. At sa susunod, medyo dadamihan na natin. Don't forget to subscribe and see you in the next video.